What's up mga bulero? So welcome back. So today's video, samahan nyo ako panoorin dito kay Timeout PH. So napawaw daw yung commentator kay Renz Abando. So subscribe nyo si Timeout PH kahit malaki na yung channel niya. Supportahan nyo yan, supportahan natin yan. So Pilipino rin may-ari nito kaya PH. So sa mga hindi pa lang panood, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano yung mga meron dito sa video na to. So laban to ng Philippines at saka ng Italy. Kaya sayang no. Talo na naman sila kagabi. Pero ganun talaga. Basta dapat lang may mabago sa mga susunod na game nila. So, panoorin natin to. Game! Daming nagalit kay Coach Chot Reyes. Sinambakan ng Gilas Pilipinas. Laglag na sa second round. Eto na, uling laban ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Italy. Biglang nabuhay ng pag-asa ang Gilas matapos na matalo ng Dominican Republic ang Angola sa kanilang huling laban dito nga sa FIBA World Cup 2023. Laking challenge to ngayon para sa Gilas Pilipinas dahil kakaharapin lang naman nila ang isa sa pinaka-top ranking ngayon dito sa FIBA World Stage. Well, start of opening quarter, malaki ang pagbabago dito sa lineup ng Gilas Pilipinas. Narita ni Kai si Jabit Aguilar bilang starting dito nga sa Gilas. Well, opening quarter, George. So, siguro napapansin na ano na lang to, tawag dito. Nagbase na lang sila sa mga naririnig nila, tsaka siguro gusto rin nila mag-try ng iba. Kaya pinasok nila si Kai Soto first 5 nila. Pero siyempre, ano na to eh. Dapat ready sila lagi. International game to. Siguro kulang lang talaga sa preparation. Maiksi yung paghahanda nila. Yung chemistry kasi ng team eh. Kailangan. Hindi naman tayo kakapares ng mga NBA kahit sa ibang team galing. Or colleges na ibang galing. Pagka nagsama, solid agad. Kasi mahusay talaga yun. Iba yung build. Iba yung katawan ng mga yun eh. Yung training noon, kasi matindi talaga training sa ibang bansa. Parang malayo sa atin. Kaya hindi rin tumagal si Japet nung sa NBA. Ano siya, Summer League. So, tuloy natin to. Clarkson and Kai Soto connection kagat ang ating natunghayan. Isi 2 points mula sa bank shot ni Soto. Maaga nagsagutan ng 3 sa magkabilang panig. Marco para sa Italy, Jordan Clarkson man para sa Gilas Pilipinas. Dikitan lang ang laban sa pangunguna pa rin niya ni Jordan Clarkson, pero eto, nasok na kagad si Renz Abando dito sa first quarter na ng wide open 3 dahilan para maging lamang ang dapat Gilas ganun eh. 3 points talaga eh. Bago matapos ng first quarter, nice recover from Abay. Ganda ng fade away. So yun, yung 3 points na yun dapat. Maraming pwede. Dwight Ramos, ito, si Abando, Pogoy, sino pa ba? CJ Perez. Yun yung kulang eh. Yung pa isang kulang. Shooting. Dapat palakasin talaga ng shooting ng player natin. Siguro, sa play din. Kasi katutusin, wala sila yung play na yung kagaya yung kay kay Kerry, yung bibigyan ng screen yung nagbabantay para ma-open si Kerry, yung parang ganong part. Para hindi rin nakakapagod kasi kung yung ginagawa ni Clarkson na puro salaksak, dadala niya yung bola tapos sasalaksak niya, nakakapagod yun, tapos didepensa pa siya. Mabilis talaga siyang mapapagod. Kasi kahit anong galing mo, pagka pagod, nakaramdam ka ng pagod, mangangapakan na niya, mag-a-adjust ka na ng tira mo niyan eh. Mababawasan na yung galing mo niyan, siyempre. Kaya, kailangan talaga ng play na maganda na hindi masyadong nakakapagod sa laro ni Clarkson. A shot kontra dito sa big man ng Italy. Ilan para makuha natin ang kalamangan by the end of first quarter, 23-20. Pining yung second quarter, muling binalik si Renz sa bando dito ni Coach Chot. Ganda ng dribble drive with the jump shot. Nakakuha pa nga ng foul dito si Renz, pero mintis nga lang yung dalawang sayang. Pero nakakuha naman tayo ng puntos from beyond the arc mula dito kay Kiefer Ramana. Pero mapapansin na napakaganda ng ball movement dito ng Italy. Under 7-minute mark, dikitan pa rin yung laban. Another layup para sa Gilas Pilipinas. Pangunin ni Jamie Malone. Shooting. Doon kinakain ng Pilipinas, di ba? Shooting din. Di ba? Ganoon na labanan ngayon eh. Palakasan ng shooting.
dapat kailangan ng ano yung Pilipinas ng legit shooter, legit point guard din kailangan din para playmaker na yung magandang decision, mga Jimmy Alapag style, LA Tenorio, yan, Jason Castro, yun, yung mga ano, si keeper kaya naman yun, kaya lang nga hindi rin masyadong napasok di ba? Tsaka ayun lang, talagang playing time lang din kulang. Also, 28-30, up by ito ng Italy. Katapos ito, medyo naging maalat din ang Gilas Pilipinas. Under 5-minute mark na, muli nakapuntos tayo muna sa free throw ni AG Edu. Pero unti-unti na tayong binubutas ng Italy, lalo na sa beyond the arc. Under 4-minute mark, sakto nag-aabol pa naman ang Gilas Pilipinas. Sinawagan ng illegal screen si Kai. Last minute dito sa second quarter, makit na sa double digit ang lamang dito ng Italy. And medyo maalat na naman dito si Jordan Clarkson. Pero eto, bago matapos ang second quarter, nice floating jump shot para sa KBL champion na si Renz Abando. Tapos ang first sa 48-39, up by 9 ng Italy. Opening ng third quarter. Tsaka ano pagka yung mga ibang player na hindi na scout ng team, kagaya ng si Clarkson, syempre scouted na yan. Nakamarka na yan na alam nila si Clarkson yung asa ng Gilas. Pero yung ibang mga player, kagaya nyo, na rin sa bando na biglang kaya rin palang umiscore, di ba? Magugulat sila, mahahati yung depensa nila. So, yun lang. Kaya madaling i-check yung lineup ng Gilas dahil kay Clarkson. Sa coaching, pag-ikot din ng tao ng tao. Puro kay lang. Nice layup para kay Junior at JC. Pagod na pagod na ang star player ng Gilas Pilipinas, parang ginagawa ng lahat pero kapos na kapos pa rin. Dahil sa ganda ng play ng Italy, nakita na rin na ginagawa ni Dwight ang lahat para lang mapadikit yung lamang ng Italy. Basic na basic ko. Angat pa rin ang double digit dito ang Italy. Maski si Ren sa bando, hirap na rin mapadikit yung lamang dito ng Italy. Tapos ang third quarter, umakyat na sa 13 ang lamang, 73-60. Pasok ng fourth quarter, parang nawala na ng pag-asa ang Gilas Pilipinas. Unti-unti nang umakyat ang lamang ng Italy. Bilang banda, tuwan-tuwa naman ang bench dito ng Italy. Nang kita mayat-maya ang pang-aasar. Ulit, talo pa rin ang Gilas Pilipinas at laglag na nga para sa second round. Aming nagalit kay Coach Chot Reyes, pinagbubu ng mga crowd. Yun lang pala yun. So, yun lang pala yun. Daming nagbu. Marami na rin may ayaw talaga kay Coach Chot Reyes kasi nga old school na yung niya. Yung pamamalakad niya. Hindi na pwede yung one-man team ngayon Kailangan talaga ball movement, play, shooting ang pinaka-panlaban ngayon. Yan, ganun talaga. Sana sa susunod, magbago na. Kung si Coach Chot Reyes pa rin, sana magbago na yung niya. Play niya, rotation niya. Siyempre dapat. Tsaka may mga katulong naman siya Team Cone. Sino ba isang coach dyan? Si Jongo Chico, parang nandun din. So, yun lang. Sana susunod na parang may laro pa sila ulit Hindi ko alam kung ibang second qualifying. May nakita kasi ako sa Facebook. So, yun lang. Supportahan nyo na lang si Timeout PH. Siyempre yung Gila, supportahan natin yan. Pilipino tayo. So, hanggang dito lang to. Hanggang susunod ulit. Peace!